Nagkatinginan sila ni Richard. Napangiti ang binata at mabilis na sinagot sa Trevor. Gusto mo ba dito na ako titira? Nito. Opo, gusto ko para may papa na ako. Maligalig na sabi ng bata. Napangiti si Shane. Mukhang malakas ang impluensya ni Richard sa anak niya. Pero tanungin mo muna ang mama mo kung papayag siya, sabi ni Richard. Tinignan lang siya ni Trevor. Ngilitian niya ito. Anak, may sariling bahay si Tito. Mas maganda, sabi niya. Wow, pwede tayo doon titira? Humagalpak ng tawa si Richard. Di rin napigil na siya ng pagtawa. Soon, Trevor, titira kayo sa bahay ko kung papayag ang mama mo. Ani Richard. Speechless na si Shane. Magaling talagang makisama si Richard kahit sa bata. Lalo niya tuloy ito nagugustuhan. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na si Richard. Isang linggo pa ang lumipas. Napapadalas na ang paglabas nila Shane at Richard. Kumakain at minsan namamasyal sa mall kasama si Trevor. Madalas din siya nitong inihahatid pagkatapos ng duty niya. Mas lumalim pa ang ugnay nila at inuusig na rin siya ng mga katrabaho niya tungkol sa relasyon nila ng binata. Hindi opisyal na naliligaw si Richard kaya hindi muna siya nag-assume. Kahit pa may namagitan na sa kanilang sexual, hindi pa rin niya ibinibigay ang 100% tiwala niya rito. Biyernes ng gabi, nag-overtime si Shane dahil marami silang order na pie. Sinundo na siya ni Richard sa production room. Sako natapos siya ng lahat ng trabaho, iniwan na lang sa assistant niya ang mga ligpitin. Pumasok muna siya sa banyo at nag-freshen up. Napapahiya namang tumabi kay Richard na halo-halong amoy niya. Nagpalit din siya ng damit. Palagi na siyang nagdadala ng damit dahil pabigla-bigla nagayaya si Richard na mag-dinner. Nagsuot lang siya ng cream blouse at tapit na pantalong maong. Let's have dinner first, sabi ni Richard nang lula na sila ng kotse nito. Gusto sana niya nang sa bahay nilang maghapunan para makapagpahinga siya kaagad pero hindi niya magawang tanggihan ng binata. Pagdating sa paboritong restaurant ni Richard, kaagad daw nag-order ng pagkain. Nag-order din to ng red wine. Kamusta si Trevor, Shane? Tanong ni Richard na magsimula na silang kumakain. Okay naman siya. Palagi kanyang tinatanong sa akin. Casual niyang sagot. Nakakamiss ang batang yun. Alam mo, first time ko nakita si Trevor, ang gaan ang loob ko sa kanya. Halata naman eh. Ganon din si Trevor sa'yo? Aniya. Matamang tumitig sa kanya si Richard. Seryoso to? Ang tatay ba ni Trevor ang unang boyfriend mo? Kapag kuha na usisa nito. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ng binata. Humugot siya ng malalim na hininga. Actually, he's not my boyfriend. I don't even know him. Sagot niya. What? Paano kayo nagkakilala ng lalaki? Curious pang tanong nito. Unexpected na nangyari. Meron akong boyfriend noon. Pareho pa kami nag-aaral. Noong time na na-diagnose ako na merong ovarian cyst. Sinabi ko sa kanya na gusto ko nang magbuntis. Pero ayaw pa niya. At minsan nakita ko siya sa isang bar. May kalampungang babae. Masama ang loob ko sa boyfriend ko pero hindi ko siya nagawang kumprontahin. Hanggang sa nalasing ako. Uli kong naalala, may nakita akong lalaki. Nakilala ko siya. Lasing siya. Sumama ako sa kanya sa labas at may nangyari nga sa amin. Kwento niya. Hindi maintindihan ni Richard kung bakit may pakiramdam siya. Nakontado siya sa kwento ni Shane. Hindi niya na ito tinantanan pa ng tanong. Saang bar? Tanong niya. Sa Wild Bar and Restaurant sa Alabang. Sagot nito. Nawindang si Richard. Kilala niya ang bar na yon. Doon siya isinama noon ni Robert. Nagkataon lang ba na parehong bar ang pinuntahan nila? Usually marami talagang nangyayaring kababalagan sa mga bar. Iniisip niya magkaiba sila na sitwasyon ni Shane. Hindi mo man lang ba nakilala yung lalaki na kasama mo? Aniya kapag kuwan. Hindi ko maalala ang mukha niya. Wala nga ako masyado maalala kung paano buong pangyayari. Basta ang alam ko lang nasa loob kami ng kotse. Pakiramdam ni Richard, binuhusan siya ng malamig na tubig. Naisang lagok niya ang isang basang wine. It's impossible. Baka nagkataon lang na pareho. Naging uneasy siya. Di na ako nagka-interest na hanapin pa yung lalaki. Baka mag-deny din siya. Mas mahalaga sa akin nun ang pagbubuntis ko. Ang kaso nung sinabi ko sa boyfriend ko ang tukol sa kalagayan ko, nagalit siya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi. Ayokong habang buhay niyang isusumbat sa akin na sa kamalian ko kaya nagdesisyon ako na makipaghiwalay na sa kanya. Patuloy pa ang kwento ni Shane. Di na magawang magsalita ni Richard. Kumain na lamang siya. Tumahimik na rin ang dalaga. Nanatili siyang walang kibo hanggang sa ihatid niya ito sa bahay nito.
Hindi pinatulog si Richard ng kanyang mga agam-agam. Umiikot lang sa isip niya ang kwento ni Shane. Ang sitwasyon at lugar ayon sa kwento ni Shane, pareho sa kanyang karanasan nang may nakatalik siyang babae sa kanyang kotse. Gusto niyang makatiyak na tama ang kanyang iniisip, kaya nagdesisyon siya na ipa-DNA test si Trevor para na rin matahimik ang isipan niya. Ang pagiging malapit ng loob niya sa bata isa ring dahilan na pinagdududahan niya. 3 years old na si Trevor. 3 taon na rin na nakalipas so nagkatagpo sila ng babae. Nang magkaroon ng pagkakataon si Richard na makasama si Trevor, kinuha na niya ito ng sample ng buhok para sa DNA testing. Kalakip lang sa kanya at saka ipinasa sa mga eksperto. Yun lang ang mas matibay na paraang alam niya para matugunan ang pagdududa niya. Sa kabila ng lihim niyang hakbang, hindi nagbago ang pagtingin niya kay Shane. Lalo lamang siya nagpursige na mapaibig ng lubusan ng dalaga. Sinimulan niya na ang ospisyal na panligaw niya rito. Binibigyan niya ito ng regalo katulad ng alahas at mga damit, bulaklak at kung ano-ano pa. Ramdam niya na may malalim na ring damdamin para sa kanyang dalaga dahil nag-o-opera ito sa kanya at madalas kinokumusta siya nito. Ipagluluto rin siya nito ng lunch. Sabado ng gabi pagkatapos ng overtime ni Shane, tumambay siya sa shop. May usapan kasi sila ni Richard na maghahaponan sila sa restaurant. Nakapagbihis na siya ng floral dress na hanggang tuhod ang laylayan at cream 2-inch sandals ang sapin niya sa mga paa. Nilugan niya ang kanyang buhok at naglagay ng manipis na makeup. Alam niya nasa opisina lang si Richard pero nahihiya siyang puntahan ito dahil meron daw tong kausap ng mga kliyente at business partners. Halos 1 oras na siyang naghihintay. Hindi siya makatiis. Lumabas na siya at sana'y tutungo sa opisina, ngulit napahinto siya nang namataan niya si Richard na pinagbuksan ng pinto ang magandang babae na pinasakay nito sa kotse nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang kamay ng babae na humawak sa dibdib ng binata. Pinainit ng senaryong iyon ang bunbunan niya. Lalo siyang nainis nang sumakay na rin si Richard at nagmaniobra. Hindi man lang siya sinabihan na unahin muna nito ang ibang babae. Umabot na sa boiling point ang init ng ulo niya. Bihira siyang mainis ng ganon pero dahil sa nakita niya, hindi siya nakapagtimpi. Nagdesisyon siyang umuwi na lamang bago pa siya magka-ulcer sa kakahintay kay Richard. Sa bahay na siya kumain. Nakasabay pa niya ang kanyang anak. Nakapagbihis na ng pagtulog si Shane nang may bumusinang sasakyan sa labas ng bahay. Hinayaan niya ng antita niyang lumabas para alamin kung sinong bumusina. Inaasahan na niya na si Richard yon. Pagbalik ng ginang kasunod na nga nito si Richard. Iniwan na sila nito sa sala. Inalok niyang umupo si Richard pero tumanggi ito. Hindi maipinta ang mukha nito. Sinabi kong hintayin mo ko, bakit umuwi ka na? Irritableng sabi nito. Matapang siya nitong hinarap. Ayoko maghintay kung kailan ka makakabalik matapos mong unahin na ibang babae. Halos 1 oras na ako naghihintay sa shop tapos umalis ka pa? Palatak niya. Inihatid ko lang si Miss Cha dahil hindi dumating ang asawa niya. May importante siyang lakad kaya nakiusap siya na ihahatid ko siya. Isa sa bigating business partner ko si Miss Cha. Paliwanag pa nito. Naibsa ng inis niya na sabihin nitong may asawa na ang babaeng inihatid nito. Hindi na siya kumibo. Nagsiselos ka ba? Pagkaway tanong ni Richard. Sino bang hindi maiinis? Mayulenteng sagot niya. Ang tanong ko kung nagsiselos ka, hindi naiinis. Nakangiti ng sabi nito. Naiilang siyang tumitingnan diretso sa mga mata nito. Aminado siya. Talagang nagsiselos siya. Of course. Sino ba naman ang hindi magsiselos? Aniya kapag kuwan. Bumungis-ngis si Richard. Pagkuway hinawakan niya ito sa kanang braso. Sa kanya hinila palapit dito. Hindi siya nakahuma na ikulong siya nito sa bisig nito. Siniil lang halik ang kanyang mga labi. Mabilis naman ang kanyang pagtugon. Thank you dahil nagselos ka. You proved to me how much you like me. Huwag ka na magdrama. Siya nga pala next Saturday, Sunday anniversary ng RM Culinary Institute. Kailangan kasama ka. Sabi ni Richard na maghiwalay sila. Bakit kailangan pa ako? Aniya. Why not? You're special. Cocktail party at may nabili na akong damit para sa'yo. Naroon sa kotse. Sandali kukunin ko. Anito at saka tinungo ang kotse nito. Palagi siyang walang choice. Pagbalik ni Richard, dala na nito ang 2 paper bag na malaki. Inilabas itong sinasabi nitong damit. Bloody red strapless dress ang binili na hanggang tuhod ang laylayan. May partner pa itong red 2-inch sandals. Mukhang kabisado na ng binata ang sukat ng katawan niya. Lahat ng ibinigay nitong damit sakto lamang sa kanya.
Naaaliw na ang binata kaya inabot to ng umaga sa bahay niya. Pinaghandaan ni Shane ng party kahit naroon ang pag-aalala niya na baka darating sa party ang parents ni Richard o kaya may makikita siyang tao na kilalang kilala siya at may alam sa nakaraan niya. Noong nagsimulang mahulog ang loob niya kay Richard, nahirapan na siyang iwasan to. Nakapag-desisyon siya na magtatapat sa binata tungkol sa nakaraan niya sa yumaon nitong kapatid pero hindi pa siya makatsyempo ng tamang pagkakataon. Palagi siyang naunahan ng takot. Alas 7 ng gabi, sinundan na si Richard, si Shane. Gabi naman kaya manipis na makeup lang nilagay ng dalaga sa mukha at bloody red lipstick ang pinahid niya sa kanyang labi para bumagay naman sa kulay ng damit niya. Puno ng paghangang sinuyod niya ng tingin si Richard. Look at you. You are such a gorgeous lady in red. Lalo ko na in love sa'yo. Bunga dito sa kanya na salubungin siya nito sa entrada ng bahay. Tama ng pambobola. Let's go. Pigil ang kilig na sabi niya. Humawak naman siya sa iniaalok nitong braso. Pagkaway maingat siyang giniya papasok sa kotse. Pagdating sa hotel kung saan ang venue ng party, nalula si Shane sa dami ng mga tao. Hindi siya bumitiw sa braso ni Richard hanggang tuluyan silang makapasok. Halos hindi sila umuusad dahil maraming namalapit sa kanila at kinakausap si Richard. Hindi nito nakakalimutang ipakilala siya sa mga tao roon. Sila ang center of attraction dahil syempre, si Richard ang presidente at may-ari. Iniwan siya ni Richard na nakalaang mesa para dito kahanay ng VIP table. Umakit to sa entablado at nagpahayag na maikling talumpati. Hindi mapakali si Shane. Hindi siya makapag-focus kay Richard dahil pakiramdam niya. Hindi siya nababagay sa party na yon. Mga bigati ng mga bisita. Magagara ang kasuotan na talatang mayayaman. Nang binigyan siya ng waiter ng cocktail at nakaset na pagkain sa plato, kumain na lamang siya. May ilang minuto nang natapos magsalita si Richard pero hindi pa rin siya nito binabalikan. Namataan niya itong nakikihalubilo sa mga bisita. Natapos na siyang kumain pero busy pa rin ang binata. Nang pakiramdam niya puputok ng pantong niya, tumayo siya tinanap ang palikuran. Nakahinga siya na maluwag nung naroon na siya sa palikuran. Pagkuhan inayos niya ang kanyang makeup. Kumislot siya nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa kanyang shoulder bag. Dagli niya itong dinukot at sinagot nang malamang si Richard ang tumatawag. Where are you? Tanong nito. Nagbanyo lang ako. Babalik na ako dyan. Sagot niya. Okay, narito ako sa VIP table. Sige. Naputol na ang linya. Nagmamadali siyang lumabas. Pagdating niya sa hanin ng VIP table, natigilan siya nang mamataan si Abby. Nakausap ni Richard habang nakaupo ang mga ito sa magkaharap. Si Abby ang kaibigan at kaklase niya nung college sa kursong engineering na girlfriend ng pinsan ni Robert. Si Abby ang bukod tayong nakakaalam sa relasyon nila ni Robert. Kasama pa rin ito ang boyfriend nitong si Ivan na siyang pinsan ni Robert. Hindi na sana siya tutuloy ngunit bago siya nakaiwas, tinawag na siya ni Abby. Automatikong nakita siya ni Richard. Tumayo pa ang binata at giniya siya palapit sa mga ito. Shane, my God! Long time no see, how are you? Anong ginagawa mo dito? Napapatanong na sabi ni Abby. Pakiramdam ni Shane idinadarang siya sa lumiliyab na apoy. Pinagpapawisan siya ng malamig lalo pa na mapansin niya ang gulat na reaksyon ni Richard. Hey, magkakilala kayo? Tanong ni Richard. Hindi pa nakontento si Abby. Nilapitan siya nito. Pati ang boyfriend nito ay nakiusyoso. Uy, kamusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Nasasabik na wika ni Abby. Okay lang ako. Balisang sagot niya. Bakit ka nga pala narito? Tanong naman ito. Hindi siya nakasagot. Si Richard na lang ang sumagot para sa kanya. I invited her. Sagot ng binata. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Abby. Talaga? Matabang ang ngiting sabi ni Abby. Wait, seriously people, bakit magkakilala kayo ha? Hindi mapakaling tanong ni Richard. Si Abby na lang ang sumagot dahil estatwa na si Shane. Pakiramdam niya nakapako mga paa niya sa sahig. Hindi siya makagalaw. Naging magkaklase kami ni Shane nung college sa engineering course kasi nag-drop siya at lumipat ng school. Sandali nga Richard, seriously, you don't have idea who Shane is? Ani Abby. Of course I know her because she is one of my pastry chefs. I hired her to work in my company. Mabilis ang sagot ni Richard. Pastry chef? Yun lang? Oo. Kung maaari lang tumulos na sa sahig si Shane nang makalis siya sa lugar na iyon, lalo lamang siyang natatrap. Don't say, ngayon lang kayo nagkakilala ni Shane, Richard. Wika ni Abby. And what's wrong? Napipikon nang sabi ni Richard. Diyos ko, don't tell me wala kang ideya sa ex-girlfriend ng kapatid mo. What?
Nasa ilalim ng tensyon ng boses ni Richard. Hindi man lang mapigil ni Shane ang kadaldala ni Abby. Akala ko naman, alam mo nang si Shane ang dating girlfriend ni Robert. Of course, ikaw ang kapatid at pinagkakatiwalaan niya, kaya akala ko alam mo. Oh, sorry. Napasobra yata ang kadaldalan ko. Nagtataka lang kasi ako eh. Walang prenong sabi ni Abby. Tumigil lang ito nang hilahin to ni Ivan papalayo sa kanila. It's over. Tanging naisa-isip ni Shane. Nang harapin niya si Richard, nasilayan niyang nanilisik nito mga mata at ang maring pagtagis ng bagang nito. Maya-maya hinawakan siya nito sa kanang braso, tsaka kinaladkad palayo sa mataang lugar. Huminto sila sa hallway sa labas ng function room kung saan wala ng tao. Marahas itong binitawan ng braso niya. Is it true? Ikaw ba talagang ex-girlfriend ni Kuya? Diretsong tanong nito. Naunahan na siya ng kanyang emosyon. I'm sorry. Hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Natatakot kasi akong baka kamuhian mo ko. Aniya, sa kabadong tinig. Nag-uunahan na sa pagpatak ang kanyang mga luha. All moment that we had been together, you lied to me. I trusted you. I never doubted. I love you more than anything. My brother died because of you. Do you know how much he loves you? I have promised to him that I will give him justice in need. But where am I now? I am silently eaten with your presence, and in the end, I fell for you. What do you really want, Shane? Hindi ka ba nakontento sa kapatid ko? Ano? Balak mo rin ba akong isunod sa kanya? Ha? Am I wrong to love you? Emosyonal na pahayag nito habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha nito. Sa kabila ng pagiging emosyonal, pinilit niyang manindigan. Mali ang iniisip mo, Richard. Wala akong intensyong masama. Ang totoo, gusto ko lang ng trabaho. Lalong wala akong intensyong paibigan ka pero hindi ko napigilan ang pangyayari. I just fell in love with you the way how you love me. Pinilit kong kalimutan ang mga nakaraan namin ni Robert pero inaamin ko. Nahirapan ako. Hindi ko rin itatangging nagkulang ako sa kanya at nagkasala. Pinagsisihan ko yun at daladala ko ang guilt hanggang ngayon dahil sa pagkamatay niya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil ramdam ko ang bigat ng loob niya sa pagtanggap sa katotohanan. Ayokong pagsisihan niya ang pagpili sa akin at isa pa. Mga bata pa naman kami kaya naisip ko na mabilis din kami makakapag-move on. Hindi ko naman inaasahan na maglalasing siya at hahantong yun sa kamatayan. Hindi na rin ako pumunta sa burol niya sa takot na. At kahit kailan hindi pinaalam ni Robert sa parents niya ang tungkol sa relasyon namin. Pumunta ako sa araw ng libing niya pero hindi na ako lumapit. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng pagkakamali ko. Tatanggapin ko ano man ang desisyon mo. Humihikbing paliwanag niya. San ka ba dinala ng guilt, Shane? Itinago mo yun sa pagkatao mo. Hindi lang si Kuyang sinaktan mo, pati ako. I don't know how to accept all of this. I felt like I'm an idiot. Akala ko nakatagpo na akong babaeng katulad sa minahal ni Kuya. Ikaw din pala yun. How nice, right? But it's a bullshit idea. Mahinahong wika nito pero naroroon ang pait sa tinig nito. Sorry. Yun na lang ang katagang na kayanang pakawalan ng bibig niya dahil sa nagpupuyos niyang damdamin. You may leave me now, Shane. I want peace of mind. Hayaan mo ako makapag-isip. Anito pagkuwan. Hilam ang mga matang tumitig siya rito. Ayaw niyang umalis dahil kung aalis siya ay parang sumuko na siya. Richard, please. Samo niya. You heard me. Leave. Matigas ang tinig ng utos ito sa kanya. Wala na siyang choice. Tumalikod siya at mahinhing humakbang palayo sa binata. Sa kabila ng umiiral na galit sa puso ni Richard, hindi niya matiis na wag lingunin si Shane. Lalo siyang nahihirapan habang pinapanood tong papalayo sa kanya. Pero hindi niya ito pinigilan. Wala na siyang matinong itsura na ipapakita sa mga bisita niya, kaya umalis siya. Tinawagan niyang sekretary na ito ang bahala mag-entertain sa mga bisita. Idinahilan niyang masama ang pakiramdam niya. Pagdating sa kanyang bahay, lalo lamang siyang naging emosyonal. Para siyang hinagisa ng granada sa harapan niya at hindi niya maiwasan ang pagsabog nito. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na iritasyon at pagsisisi. Maraming meeting at appointments na i-cancel si Richard dahil sa hindi magandang mood niya. Ayaw niyang maapektuhan ang negosyo dahil sa nararamdaman niya, kaya minabuti niyang magpahinga na muna. Pagkalipas ng 3 linggo, pinilit ibalik ni Richard ang sigla niya sa trabaho. Habang abala siya sa paperwork, may malaking sobre na iniabot sa kanya ang kanyang sekretarya. Naalala niya, nagpa-DNA pala siya ng buhok nila ni Trevor. Halos nakalimutan niya na yon dahil sa tagal ng proseso. Natanggap rin niya ang resignation letter ni Shane pero hindi niya yon pinansin. Nang matapos sa paperwork, binuksan niya ng DNA result at binasang nakasulat. Natigilan siya nang malaman ng resulta.
Akala niya makakamove on na siya sa natuklasan tungkol kay Shane. Pero meron pa palang mas malaking pasabog na tuluyang nagpalinaw sa minsang guilt na nararamdaman niya. A guilt for his brother's case. It's not just about Shane. He was really involved between her and his brother. Basta ipangako mo sa akin hindi mo siya gugustuhin. Alam ko katulad din niya ang typong babae. Of course, walang talo-talo. Gusto ko lang siya makilala para makilatis kong maigi. Gusto ko matiyak na hindi kayo sasaktan. Naalala ni Robert ang pinag-uusapan nila nung araw na yon. Pero siya ang nagtaksil sa sarili niyang kapatid. Yan ang katotohanan, kahit hindi niya intensyon. Hindi niya napigil ang kanyang emosyon. I'm sorry, bro. I'm sorry. Humihikbing wika niya. He felt like a guilty sinner, wishing that Robert could hear him and forgive him in heaven. Wala nang mukhang ihaharap si Shane kay Richard kaya minabuti niya wag nang pumasok sa trabaho. Pinadala niya sa tita niya ang kanyang resignation letter. Baka kung ipipilit niya ang sarili sa binata, lalo labang ito magagalit sa kanya. Umaasa siyang balang araw maiintindihan din siya nito. Nagsimula ulit siyang mag-apply ng trabaho at habang naghihintay ng tawag, tumatanggap na ulit siya ng order mula sa mga kilala niyang online. Tumutulong din siya sa gardening shop ng tita niya. Nagluluto siya ng tanghalian nang marinig niyang ingay mula sa sala. Narinig niya ang boses ng papa niya. Tumawag to sa tita niya kanina at sinabing doon ito kakain ng tanghalian kasamang stepbrother niya. Busy siya kanina kaya hindi niya na nasagot ang tawag nito. Hindi niya namamalayan unti-unti na niya lahat natatanggap ang kanyang ama. Nang maluto na ang kanyang beef sinigang, nagtungo siya sa sala. Naglalaro na si Trevor at tito nitong si Carson. Naiilang na lumapit sa kanyang ama. Una na niya itong nilapitan saka nagmano rito. Nakangayayat kay ata anak. Punas nito matapos siyang yakapin ng panandalian. Hindi po kasi maiwasan ng stress, aniya. Ang sabi ng tita mo wala ka ng trabaho. Bakit umalis ka sa dati mong employer? O sisa pa nito? Naisip na naman niya si Richard. Hindi lang po ako komportable. Mag-aral ka na lang ulit anak. Ituloy mo ang engineering. Kahit engineer ka na po, pwede mo pa rin namang ituloy ang passion mo. Hindi pwedeng ganito ka na lang. Lumalaki ng anak mo. Naisip niya na rin minsan na sinabi ng papa niya, pero inaalala niya ang gastos. Saka na lang po kapag may malaki na akong budget. Sabi niya, anak, huwag mo nang isipin ang gastos. Susuportahan kita hanggang makapagtapos ka at ako mismo papasok sa iyo sa kumpanya namin. Bigla siyang nasabik. Salamat pero pag-iisipan ko muna, aniya. Huwag mo nang pag-isipan. Maraming papasok na magagandang opportunity kapag naging engineer ka. Malay mo, doon ka pa makatagpo ng matino at professional na lalaki. Napangiti siya. Kumain na nga muna tayo. Sabi niya pagkaway tinawag ang mga bata. Nang isang linggo nang lumipas, hindi pa rin nakakatanggap ng tawag si Shane mula sa mga kumpanyang pinasahan niya ng resume at nagdesisyon siyang tanggapin na lamang ang inaalok ng kanyang ama. Sigurado na siyang mag-e-enroll sa sunod na pasukan. Linggo ng hapon, tumambay sa gardening shop si Shane para magbantay. Umalis kasi ang tita niya at mamimili ng mga flower pot. Kasama niya si Trevor na naglalaro ng mga bato na ginagawa nitong mga sasakyan. Nag-aalis siya ng mga tuyong daan sa mga halaman nang may humintong itim na kotse sa tapat ng shop. Pamilyar sa kanyang kotse. Hindi pa bumababa ang driver, nauna nang tumakbo si Trevor sa kotse at inabangan ng bababa. Nang makita niya ang bumabang lalaki nakasuot ng itim na hapit na shirt at hapit na pantalong maong, kumabog na ang dibdib niya. Tito Richard, hello! Masiglang bati ni Trevor sa binata. Hindi inaasahan ni Shane ang presensya ni Richard. May dala pa itong punpon ng puting rosas at maliit na kahon ng cake na may nakapatong na isang pakete ng chocolate balls. Ang mga dala nito ay sapat para maibsan ang kaba niya. Hindi naman siguro to naliligaw. Hi my boy, how are you? Nakangiting bati nito kay Trevor. Cake yan, tito? Tanong ni Trevor. Yes, this is for you and for your mama. Pwede ba akong pumasok? Iginiya naman ni Trevor ang binata papasok sa shop. Parang natuklaw ng ahas si Shane habang inaabangan ang paglapit sa kanya ni Richard. Ibinigay nito ang isang paketeng chocolate balls kay Trevor, kaya ito umupo sa bench at tumahimik. May ilang sandaling magkatitigan lang sila ni Richard. Nang huminto ito'y may dalawang dangkalang pagitan sa kanya. Pagkuhan, binigay nito sa kanya ang bulaklak at cake. For you. Nakangiting sabi nito. Naiilang siyang ngumiti. Thanks. Aniya na matanggap ang bulaklak at cake. Nilapag naman niya ang ito sa ibabaw ng mesang katabi niya. Shane, sorry. Pagkuhan ay sabi ni Richard.
Manghang tumitig siya rito. Bakit ka nagsusorry? Ako tong nagkamali. Aniya, may kasalanan din ako. Mali? Inayaan niyang hawakan ni Richard ang mga kamay niya at matamang tumitig sa kanya. I can't let you go, Shane. I won't. Nagkamali ka, nagkasala, pero hindi yan po pwedeng idahilan para kalimutan ko kung paano kita minahal. At marami akong dahilan. Isa na doon ang karapatan ko kay Trevor. Seryosong pahayag nito. Anong tungkol kay Trevor? Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong niya. Ang sabi mo, hindi mo maalala ang mukha ng dati ni Trevor dahil lasing ka nun at nasa isang bar kayo sa Alabang 3 years ago. Alam kong hindi ka maniniwala pero nung time na yon, naroon ako sa bar na sinabi mo. Sumama ako kay Kuya Robert na nakipagkita sa mga kaibigan niya. Napilit nila akong uminom. Mga lasing na sila at ganun din ako pero nagdesisyon akong umalis. Palabas na sana ako ng bar pero inatake ako ng pagkahilo kaya umupo ako sa isang bakanting table hanggang sa may babaeng lumapit sa akin at nawalan siya ng balanse. Naalala ko, niyakap ko siya at hindi ako sigurado kung sinong nauna sa aming humalik. Basta natatandaan ko na dinala ko siya sa kotse ko at doon ay may nangyari sa amin. Hindi ko rin maalalang mukha niya at bigla siyang nawala pagkatapos. Inuwi ako ni Kuya sa bahay. Noong panahon yun, nagbabakasyon lang ako dito dahil birthday ng lola ko. Pagkatapos nun, bumalik na ako sa Australia. Kwento ni Richard. Nagimbal si Shane. Ang ibig bang sabihin ni Richard, ito ang lalaki na kasama niya noon. At paano si Trevor? Sigurado ka ba? Baka nagkataon lang na pareho tayo ng karanasan. Nagdududang sabi niya. I have a proof, Shane. I'll show you. Anito at saka sandali siyang iniwan. May kinuha ito sa kotse nito. Pagbalik ni Richard, may dala na itong brown envelope. Inilabas ito ang lamang papeles at saka ibinigay sa kanya. Isa itong DNA test result ni Richard and Trevor. Positive ang resulta at patunay na anak nga ni Richard to Trevor. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. You mean, matagal mo nang naisip na anak mo si Trevor? Noong nagkwento ka tungkol sa pagkikita ninyo ng tatay ni Trevor, nagduda na ako kasi pareho tayo ng karanasan at parehong taon at lugar. Pero nung unang kita ko pa lamang kay Trevor, nakaramdam na ako na espesyal sa kanya. Feeling ko parte siya ng pagkatao ko at may pagkakataong nakikita ko pang sarili ko sa kanya. And now I proved it. He is really my son. But about my brother's case, I'm hoping for his forgiveness. Ngayon ko lang na-realize bakit inuusig pa rin niya ako sa panaginip. Dumilim ang anyo ni Richard. Hindi mo naman sinasadya eh. Ako ang talagang nagkulang. Pareho lang tayo. Kung tutuusin, kung iniwasan kita, baka walang nangyari sa atin. Baka wala si Trevor. Sinipat niya si Trevor. Abala na to sa pagsubo ng chocolate balls. Umaasa rin akong napatawad na ako ni Robert. Palagi ko siyang dinadalo sa puntod niya at paulit-ulit ako nagsasorry. Aniya pagkuwan. Don't worry, mabait si kuya. Naiintindihan niya tayo. Pag-usapan naman natin ang ngayon, Shane. Ani Richard. Ibinalik niya ang tingin sa mukha ng binata. Gusto ko ring maging maayos ang lahat, Richard. Kung pagbibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, sa pagkakataong ibibigay mo sa akin, sisiguraduhin ko, wala nang sekreto. I will share my whole life with you. Seryosong wika niya. We're really meant to be, Shane. Hindi mo na kailangan mag-ask for second chance. Ano man ang mga nangyari noon, maaaring naging tuloy lang iyon para makarating tayong sa puntong to. May anak na tayo. Mahal kita. Sigurado naman akong mahal mo ako. All we need to do was to settle down. Napamata si Shane nang biglang lumuhod sa harapan niya si Richard. Inilabas itong singsing mula sa bulsa ng pantalon nito. Nasorpresa siya sa hindi inaasang hakbang nito. Babe, Jewel Shane, you deserve a happy ending. Pero kailangan mo muna akong sagutin. Will you marry me? Masuyong pahayag nito. Minsan iniisip ni Shane na hindi siya maswerteng babae at wala siyang karapatang sumagot sa pinakasikat na tanong ng lalaki sa babaeng gusto nitong pakasalan. But she is wrong because now she had heard that question that may bring her to forever. Kahit sinong babaeng tatanungin mo ng ganyan, hindi mag-aalinlangan na sumagot ng oo. Oo, papakasalan kita. Magiliw na tugon niya. Speechless na tumayo si Richard, tsaka dagling isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Pagkawan bigla siya nitong niyakap at siniil ng halik ang kanyang mga labi. Agara naman ang kanyang pagtugon, sasabik nitong halik. Mama? Tinig ni Trevor na mabilis nagpahiwalay sa kanila ni Richard. Nakasabay pa silang lumingon kay Trevor. Nang umiti ang binata, nagulat si Shane na nagkulay tsokolate na ang mga ngipin nito. Naunahan na siya ni Richard sa pagtawa. Anak,
Alam ko na kung saan ka nagmana. Sa akin. Sabi ni Richard sa kanilapitan at binuhat ng kanilang anak. Tama si Richard. Majority sa ugali ni Trevor ay mula rito. Mahilig din sa sweet si Trevor at minsan ay may pagkapilyo. Uminom ka ng tubig anak at magsipilyo, sabi na lamang niya. Nagnakaw pa ng halik sa kanya si Richard. Later again, babe. Sabi nito at saka nito ay pinasok sa kabahayan si Trevor. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Shane habang tinatanaw ang papalayong figura ng kanyang mag-ama. Pagkawan aliw na tinititigan niya ang singsing na isinot ni Richard sa daliri niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nagaganap sa buhay niya. Pero masaya siya at least ay tinanggap siya ng buo ni Richard sa kabila ng nakaraan niya sa kapatid nito. Sadyang malambot ang puso ni Richard at malawak ang pangunawa. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang sakripisyo at pagmamahal ni Richard. Nakanda siyang pagsilbihan ito at mamahalin ito ng patas. Pagbalik ng kanyang mag-ama, magkatuwang na nilang inaayos ni Richard ang mga halaman. Nang may bumili, si Richard ang nag-entertain. Sinabi rin niya sa binata ang plano niyang mag-aral muli. Sinaportahan naman siya nito at inako ang gastos. Hindi na siya nakatanggi. Naging maluwag naman ang pagtanggap ng papa ni Shane kay Richard at ganoon din ang parents nito sa kanya. Ang nakaraan niya kay Robert hindi na nila hinayaang mag-exist sa kasalukuyan. Bilang pagrespeto na rin sa namayapang kaluluwa nito. Kinasal silang dalawa, naging masaya ang both sides ng pamilya. Mas focus kasi sila sa nangyayari ngayon. Hinayaan na nilang nakaraan. Siguro nga may reason kung bakit nangyari yon. Lumaki na rin si Trevor. Nasundan na din to ng dalawang babaeng kambal. Masaya silang namuhay na magkasama. Nag-graduate din siya ng engineering. Supportive si Richard sa lahat ng gusto niya. Never naman siyang pinabayaan. Hatid sundo siya sa school. Mas lalo pa nga naging possessive ang asawa niya. Laging pinaparamdam nitong mahal na mahal siya nito. Malambing mag-alaga, lalo na sa kanilang anak. Lagi siya nagpapasalamat kay Robert sa pagbibigay ng daan para magkita sila ni Richard. Hindi man sa maayos na pangyayari, nagsilbi pa ring tulay at forever na nilang hindi makakalimutan. At dito na po nagtatapos ang kwentong Pregnant After One Night. Thank you po sa walang sawang nag-aantay ng update. Kita-kits na lang po sa bagong kwento. Maraming salamat po ulit. Mag-iingat po tayong lahat.